Kadalasan sa ating mga Pilipino ay nangangarap magtrabaho abroad kasi iniisip natin na masaya sa abroad. At isa pa, malaki daw ang sahod. Haha, lul. Pero ang tanong, masaya nga ba dito sa abroad? Kaya sa video na to, pag-usapan natin yan. At syempre, i-share ko na din sa inyo kung ano ba ang trabaho ko bilang isang OFW. Pero bago tayo magpapatuloy, intro muna tayo dyan. Dito nga pala ako nagtrabaho bilang barista sa coffee shop ng pangalan ay Pitts Coffee. Kaya sa mga kabayan natin dyan, nandito sa Riyadh, bisita naman kayo sa coffee shop namin. Promise, ang sarap ng barista. Sorry, ang kape pala. Basta, dito lang ako nasign sa Munsiyah. Pero madami pa yung branch namin. Search na lang sa Google, Pitts Coffee. Lalabas na yan. O diba, hindi lang maganda yung store namin, kundi sobrang napakaganda talaga. Ang lawak, ang tahimik. Kaya sa mga kababayan natin dyan, baka malapit lang tayo. Bisita naman kayo. Promise, sobrang napakaganda ng ambience namin. At hindi lang yan, syempre. Ang popogi din ng mga barista. At isa na ako dyan. Basta dito lang ako na-sign sa Munsiyah. Ang katapat namin, Wendy's at saka Starbucks. So ano pang hinihintay nyo? Baka malapit lang tayo. Search nyo na, Munsiyah Pitts Coffee. Hihintayin ko kayo, mga kupal. Store nga pala kung saan ako na-sign, sobrang thankful ako dahil hindi po talaga siya busy kasi mostly drive-thru lang talaga at saka delivery. Meron namang dine-in pero hindi ganun kadami, konti lang. Kaya sa mga oras na to, iniisip ko kung ano bang dapat gawin kasi parang inaantok ako eh. Kaya ayun, dahil walang customer, naglilinis na lang ako. Okay, so tapos na tayo maglinis. Tulad ng sinabi ko kanina, dito sa store kung saan ako na-assign is hindi talaga busy. Maliban lang po sa ibang store kasi itong company po na pinagtatrabahuan ko, medyo marami po siyang branch. So sa ibang branch naman is busy talaga. So I'm so thankful dahil dito ako napunta, no, sa hindi masyadong busy. So ngayon, dahil walang tao, meron lang akong i-share sa inyo tungkol sa sitwasyon ko bilang isang OFW. Siyempre, first timer tayo. So, meron akong i-share sa inyo. Masaya nga ba ang buhay ng isang OFW? Masaya nga ba ang magtrabaho abroad? Yan yung tanong. Eto yun. Nung nagsimula na ako magtrabaho dito sa branch na kung saan ako na-sign ngayon, sobrang hirap talaga. As in, nahihirapan ako dahil wala akong kasamang Pinoy. Lahat ng mga kasama ko dito, ibang lahi. Tapos isa pa, akala ko barista lang. Akala ko gagawa lang ako ng kape, isa-serve sa customer, ganun. Hindi pala. Isa sa nagpapahirap sa akin nung umpisa, cashier. Sobrang hirap talaga. Siyempre, iba yung pera dito kaysa pera natin. Sobrang hirap. Tapos yung system pa, yung POS, naguguluhan ako dahil daming daming recipe, daming product. Hindi naman ako sanay sa cashier. Sabi ko nung time na yon, after 3 months, kung nahihirapan pa din ako, after 3 months, kung hindi ko kaya, uuwi talaga ako ng Pinas, sabi ko nun. Kaya pagkatapos ng trabaho, uuwi ng accommodation, umuyak ako nun. Pero sobrang thankful ako dahil yung mga kasama ko sa accommodation, yung mga kasama kong Pinoy, tinulungan nila ako, na-advisean nila ako na sabi nila ganun talaga sa umpisa. Kasi ganun din yung nararanasan namin dati nung kami bago pa lang dito. Sabi ng mga kasama ko nun, iiyak mo lang yan. Nagdadasal ako lagi bago matulog. Tapos, binigyan kasi kami ng papel na kung saan andun lahat yung mga recipe, lahat ng pwede mong pag-aralan, andun lahat. Kaya bago ako matulog, study talaga ako. At eto pa, isa din to sa nagpapapressure sa akin nung bago pa lang ako dito. Kasi, di ba, hindi lang porket barista ka, barista lang. Dito kasi dapat matutok ng mag-cashier dahil ikaw lang mag-isa. So, ito yung cashier. Tapos, ito yung machine namin. Tapos, pag may customer na mag-order ng V60, so sabi ng customer, gusto ko V60.
tingnan nyo naman kung gaano kalayo yung V60 namin. Andun yung V60 namin, tapos andito yung counter, yung cashier. So pag sabi ng customer, gusto ko ng V60, talagang tatakbo pa ako dito. Punta pa ako dito, tapos, kasi yung V60, sobrang tagal po ng proseso ng V60. Kasi unang-una, i-grams mo pa yung beans na yan, titimbangin mo pa. Pagkatapos mong timbangin, pupunta ka pa dito sa grinder machine. Pupunta ka pa dito, isasalang mo yan. Bang, paglagay mo dyan, kasi yung namin, yung V60 namin, ang gamit namin na beans is 3. So, yung 3 beans na yan, 3 uri ng beans na yan, magkaiba po yung grind size. So, talagang titingnan mo pa yung grind size. Tapos nun, pupunta ka pa dito, balik, ang tagal, sobrang tagal talaga. Tapos pag gusto na customer ice, di ba, ice, gusto niya ice, talagang tatakbo pa ko, babalik pa ko dun. Kukuha ko ng ice. Dito yung ice namin. Dito. Bang! Tapos balik na naman ako doon. Balik na naman ako dito. Di ba? Ang layo eh. Ayun, yung akala ko dati na hindi ko kaya, sa awa ng Diyos, nagiging okay din ang lahat. Ayun, sa mga nagbabalak din mag-abroad, mahirap talaga sa umpisa. Doon yung adjustment, tapos pressure. Talagang may pressure ka. Pero wala tayong magawa eh. Pangarap natin to. At andito na tayo sa lugar kung saan pangarap natin dati. Kaya, ayun, tiwala lang sa sarili, dasal, tapos isa pa, wala kang pamilya dito, ikaw lang mag-isa. So may mga kasama ka naman, kaso nga lang, di mo alam yung attitude nila. Pero isa lang, masasabi ko, dapat marunong kang makisama sa kanila. So yun lang, bilang isang OFW, ang tanong, Masaya ba? syempre dahil andito ka na, so dapat maging masaya ka. Dahil pangarap mo to. Basta lagi mo lang tatandaan, ano nga ba ang rason kung ba't andito ka? Siyempre, nandito ka para sa pangarap mo. Nandito ka dahil para sa pamilya mo. So, ayun. Tiwala sa sarili, dasal, tsaka be strong. Dahil wala kang ibang kakampi dito kundi sarili mo lang. Yun, dasal. Tiwala sa sarili. 100%. Kaya mo yun. Ang mga mayaman, lalong naghihirap ang mga mahirap. O narito ko sa isang lugar na di ko maintindihan.